po. Thank you so much for welcoming us. Dito na lang po ako siguro para makita ko po ang inyong mga magagandang mga mukha. Praise the Lord. Para po hindi nakatalikod. May tao po ba dito? Baka may wala po. Okay po. Alam niyo po, ang pagbubulay ng salita ay isang bagay na dapat nating kagiliwan. Amen. You know, hindi ito kabigatan sa atin dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, siya ang nangungusap. Ngayon, sa ating pagbubulay, sabihin na natin ang mga salitang ihahayag ng Diyos ay para sa sambahayang ito. Ngunit, let us be reminded as well that God speaks personally. Amen. Maybe this word is for you tonight. Amen. That's why you are here. Amen. Alright. So, sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos, sabi dito sa Romans 11:36 sa Tagalog para mas maunawaan natin ang sustansya. Amen. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Sabi ng salitang ito, sabi niya Apostol Pablo, bagamat siya ay inudyukan ng banal na espiritu para salitain ang mga salitang ito, sabi, ang lahat pala na mayroon ng tao, kanino nang gagaling? Sa Diyos. Even the basic necessities of man. What are the basic necessities? Sa nursing, this is the first level in the Maslow's hierarchy of needs. Di po ba? Yung basic needs such as the house, although this is also a security need. Right? Pero ang bahay ay isang malaking pangangailangan ng tao because why? You know, house gives us comfort. Right? Gives us security. Dito nagtitipon ang mga, sabihin na nating pamilya, mga magkakaibigan. You feel the warmth inside a house. Okay. Kaya itong bagay na ating tinatamasa sa buhay, sabihin na nating mga pagpapala, sabihin mga material man yan, o yung buhay ng tao mismo, o lakas. Sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. Ang lahat ng bagay. Ang buhay ng tao, maging ang pangangailangan ng tao para siya mabuhay. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Galing ito sa Diyos. Kaya tama lang, it's a very appropriate gesture that we give thanks to God in whatever we receive. Because whatever you enjoy in life comes from God. Now, this house, when given to the family of Sinian, don't you worry, time will come. You will have your own house. Praise the Lord. Exactly, the glory. But we see the provision of the Father. Right? Nakikita natin yung paglalaan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. At habang nakikita natin na tayo pinaglalaanan ng Diyos sa ating mga pangangailangan, marapat lamang maipagpasalamat natin ito. Dito kasi nasusubok kapag ang tao tapat. Sa maliit na bagay, ikaw ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Kung doon sa maliit na bagay pa lamang, mapagpasalamat ka na, ano ang hindi niya ibibigay sa'yo na malaki? Amen. Di ba mga kapatid? Tayo naman nagpasimula lang sa maliit eh. O, di ba, nang tayo bagong salta dito, wala pa naman masyadong Pilipino. Kakaunti lang makita mo sa mall, 2, 3. Wala din tayong mga matitirhan. Pero I believe to some of you, you have your own houses. Amen. Praise the Lord. God has established you in this place that is foreign. But that is because God is good. Amen. Right. So now, since we have a shelter for this family, what is the first thing we must do? We must recognize the provision of God. Kaya tama lang na ang bahay ay maipanalangin, ang bahay ay maipagpasalamat. Sa dinami-dami ba naman ng mga tao, paiba-iba kung sino ang mga tumitirha sa isang bahay. Hindi na natin alam kung ano
Alam niyo po, kapag may tumitira sa isang bahay, may mga bagay din na naiiwan. Okay? I'm speaking spiritually. Okay? So, sabihin na natin halimbawa, ang bahay naging pugad ng krimen or what. May mga espiritong natitira. May ganong klaseng espiritong natitira sa bahay. Kaya ang maganda, kung mayroong bagong pamilyang titira, ito'y maipanalangin. Maipanalangin para ito ay mabasbasan ng Diyos. Alam naman natin, ang basbas ng Diyos, hindi sa ating ikasasama. Ang basbas ng Diyos ay laging sa ating ikabubuti. Kaya mabuti lang na mabasbasan ang tahanan na ipinagkaloob ng Diyos. Ngayon, sabi dito mga kapatid, if we will read this in 2 Samuel, mas maganda sana kung ito ay mabasa sa Tagalog. Dito po sa 2 Samuel, nakiusap itong si Samuel, 7:29. Sabi, therefore, now let it please you to bless the house of your servant, that it may continue forever before you, for you, O Lord God. When Brother Henzon, together with the whole family, asked for a prayer in this house, we do not withhold the privilege. If someone is asking you for something, say a favor, to bless the house, to pray for this house, hindi mo ba ipapanalangin ang bahay? Because that is a gesture of recognition to God's goodness. Amen. And that is the prayer that God is waiting from someone who has been blessed. Kaya tingnan mo sabi ni Samuel, now therefore, may it please you to bless the house of your servant. Nawa ay yung basbasan ang bahay ng iyong lingkod. Kaya mga kapatid, we know that God is pleased whenever we ask blessings from God. Sinong makahanap ng Tagalog dyan? Pakibasa na po sa Tagalog. Yan. Nawa po'y kalugod nyo na pagpalain ng sambahayan ko para magpatuloy silang manahan sa inyong presensya magpakailanman. Dahil ito po ang pinangako nyo, Panginoong Diyos, at ang pagpapala nyo ito, pinagpala ang aking angkan magpakailanman. Praise God. Mas maganda talaga sa Tagalog eh. No? Purihin ang Panginoon. Kaya ano ang sabi ni Samuel? Pagpalain mo ang tahanan ko. There are two things God is blessing in this place right now. The shelter itself, the physical house, and the family. Praise the the Lord. spiritual house. To God be the glory. Kaya ano ang sabi ni Samuel? Magpakailanman. The blessing that he was asking God is not a temporary blessing. Hindi ito pagpapala na nauubos kinsenas. Hindi ito pagpapala na natatapos kapag lumipat na kayo sa inyong sariling bahay. O maaring ito ang maging inyong bahay, hindi natin alam. Pero ang sinasabi ng salitang ito ng Diyos, magpakailanman pagpalain mo ang aking tahanan, sapagkat ang aking angkan ay iyong pinagpala. Amen. Mga kapatid ko, itong mga salita ng ating Diyos ay paalala na ang pagpapala, una ay nagmumula sa Diyos. Hindi ito pagpapalang nagmumula sa tao. At ang pagpapalang ito ay hindi panandalian. Ito ay nananatili, magpakailanman. Ngayon, sabi natin, there are two blessings na nangyayari ngayon sa tahanan ito. First, the house itself, the structure. Second is the spiritual house. Amen. Ang mismong tahanan na kumikilala sa Diyos. Ngayon, ang mga pagpapalang ito, kung ito'y hindi panandalian, anong mga pagpapala ang maaring tanggapin ng isang lingkod ng Diyos o sabihin na nating mananampalataya o mayroong pagkilala sa Diyos? Anong mga pagpapala ang maaari niyang tanggapin? Pagpapala talaga, nakaka-excite eh, no? Amen.
Ngayon mga kapatid, God is eternal. That's why His blessings are eternal. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang magpala sa tahanan ito, hindi matatapos. Praise the Lord. Praise God. Hindi matatapos. Mapapansin mo ang lalagyan mo ng pagkain, hindi nauubos. Praise the Lord. Hindi ka nagugutom. Hindi ka nagkukulang sa anumang bagay. Amen? Kahit may mga pagsubok, nakikita mo ang magaan na daloy ng biyaya ng Diyos. Amen. Kasi nga, hindi nauubos ito at hindi natatapos. Ngayon, sa mga material na bagay lang ba tayo aasa? Pagdating sa mga pagpapala? No. When God blesses this house, He can bless this house materially and spiritually. What are the spiritual blessings of God? Anong sabi sa Galatians 5:22 to 23? When the Spirit of God lives in this place will be a source or a home of peace. Amen. Magkakaroon ng kapayapaan. Ano pa? Magkakaroon ng pag-ibig. Unang-unang binanggit. Ano ang unang-unang binanggit dyan? Love. Amen. Can you read all the fruits? Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen. Kaya ito pala, if you will ask the blessings of God in this place, yan, lahat ng mga narinig nating mga bunga ng Espiritu, mananahan dito Praise sa the Lord. tahanan ito. Praise God. Can you just imagine, umuuwi ka sa bahay na payapa? Amen. Umuuwi ka sa isang bahay na napupuno ng pag-ibig? Amen. Ano pa? Kahit may mga pagtitiis, ano ang sabi dyan? Ang daming mga bunga niyan eh. That sounds like a perfect house. Amen. Right? That sounds like a perfect house. Siguro sabi niyo, sister, napaka-imposible naman. Parang wala pa akong nakitang pamilya na kumpleto ang bunga na ganyan. Wala naman talagang perfectong pamilya. Totoo po yan. There is no perfect family here. But, what makes it perfect is the presence of God. Amen. Diba? O, imperfect tayo ng mga tao. Pero kung ang kapayapaan ng Diyos manahan dito, ang pag-ibig ng Diyos manahan dito, ang lahat ng mga bunga ng Espiritu manahan dito, kahit we are imperfect family, Amen. you will feel the presence of God. Amen. Why? Because you are asking God the favor to bless your home. Kaya, these are spiritual blessings. Mga spiritual blessings pa lang ito, ha? Pero siyempre, we look forward to spiritual blessings because these are more than just material blessings. How about the material blessings? Pagkukulangin ba ng Diyos ang bahay ng ito ng anumang bagay? Hindi tayo pagkukulangin ng Praise Diyos. the Lord. O mga kapatid, di ba? Ano ang sabi dyan sa Matthew chapter 6? Kung umpisahan natin yan sa 27 o sa 25. Kadalasan sa bahay, ano ang sinasabi ng nakatira? O anong kakainin? Anong iinumin? O, wala na tayong damit. Anong susuotin? Diba? O sabi mo, kunwari, may sira ang bubong. O, anong titirhan natin? Medyo malamig. May tulo pa ang ulan. Mga kapatid, makikita mo dito, kung ibababa natin ang pagbasa, alam lahat ng Ama ang pangangailangan natin. Pero ang isang tahanan na kung saan ang Diyos ay iniuuna pala, sabi sa 33, ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Ito mga material pa lang ito. Pero hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Kaya pala mahalaga na ang bahay na ating tinitirhan, mga kapatid, ito ay lugar
na kung saan nananaig ang presensya ng Diyos. Yung hinahanap mo ang kalooban ng Diyos. Pakibasa nga po sa Tagalog. Matthew 6:33. Kaya, unahin nyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Amen. Hindi pala tayo pagkukulangin. Kapag ang tahanan ay kinikilala ang Diyos. Kaya ang maipanalangin ng tahanan ito, this is a manifestation na hinahanap mo ang kalooban ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito masasaksihan talaga ng tahanan ito. Hindi pagkukulangin ng Diyos ang tahanan. Amen. Praise the Lord. Dahil sabi dito sa aklat ng Hebrews 13:5 siya, mas maganda talaga. Sorry po, English kasi ang dala ko na Bible eh. Sabi sa Hebrews 13:5, hindi kita pababayaan. Hindi kita pagkukulangin. Praise the Lord. Pakibasa nga po yan. Hebrews 13:5, I will never forsake you. Kaya mga kapatid, when we choose God, ayan, to live in our presence, ayan, sabihin na natin sa tahanan. Kasi ang tahanan, that's our, sabihin na natin, base. Di ba? Pagkatapos mo sa trabaho, anong sasabihin mo? Especially when you are, when your schedule is chaotic, hectic, I want to go home. Too late. Right? Pagpagod ka, I want to go home. Because your home is a place of comfort. Amen. But can you just imagine, sa iyong pag-uwi, you know that peace is there, love is there, forbearance is there, the presence of God is there. So you can rest in this place. Can we read that in Tagalog? Iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ayan. Kaya mga kapatid, kahit pala tayo, magkulang man, sabihin na natin sa pera, sa pinansyal, pero ang paglalaan ng ating Panginoon, anong sabi niya? Hindi ko kayo pababayaan. Totoo, minsan, akala kasi ng iba, kapag nasa ibang bansa ka, mayaman ka no? Ay, sorry po, pasintabi, baka may mayaman talaga. Baka may mayaman talaga dito. Ayan po. Pero, biyaya ko ng Panginoon. Pero, gayon pa man, mga kapatid, kahit sabihin yung sakto-sakto laan, mararamdaman mo, sagana pa rin ang biyaya. Mararamdaman mo, hindi ka nagutom, hindi ka humingi ng tinapay. Kung nagkasakit ka man, hindi naman hinayaan ng Diyos na lumala pa yung karamdaman. Bakit po? Dahil sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Praise the Lord. Yan ay kung hahayaan natin ang Diyos ang manguna sa ating mga tahanan. Kaya yan ang ating gagawin ngayon. Sa gabing ito, ipapanalangin natin na ang tahanan ito'y maging tahanan ng lahat ng mga bunga ng presensya ng Diyos. Amen. Amen. Ng pag-ibig sa mga magkakapatid o sa mag-anak, kapayapaan sa puso, sa isip, mga pagtatapat sa kabila ng mga pagtitiis. That God will not just look after the structure of the house, but also the family that lives within it. You know, I just want to add as well. When God blesses the house, He will not let any evil force, Amen. hindi niya hahayaan
na ang presensya ng kaaway ay manaig sa tahanan. Araw-araw nangyayari ang pagliliglig ng kaaway. Pero ang tahanang naipanalangin at nailapit sa Diyos, nariyan man ang mga panganib, ngunit puprotektahan ng Diyos Praise the Lord. ang iyong tahanan. Yan ang kagandahan na may panalangin ang tahanan ito. Ayan. Kaya ngayong gabi, I will ask everyone, we shall sing. Let us sing, All to Jesus I Surrender. Okay? What we will do, we will just hawakan natin ang bawat. Hindi na po tayo papasok for privacy purposes. Pero hahawakan natin ang parte ng tahanan ito. Ayan. Habang tayo ay umaawit. And then we shall pray. Okay? So, okay. Let us rise up. Ayan po. And we shall sing All to Jesus I Surrender. Ayan. Oh, to Jesus I